Hi guys, good morning, good morning. Ayan, nandito tayo ngayon sa Talong, dito sa Barangay Pilaway. Ito ay pagmamayari ni Ponce Supremo. Ayan. So ito guys ay rehab dahil ito noong pinagdilig ni Ricky Brown nung organic ay ano na siya, sobrang stress na siya masyado dahil bugbog na sa chemical. So binitawan yung chemicals guys at ito na yung nangyari ngayon. So kung titignan natin guys yung kanyang flower, ayan, so mga matitibay. Ayan. So kung napansin mo guys ay may mga yellow yung dahon niya dito dahil sa ito yung parang wari mamamatay na. Ayan, pero dahil po sa fall harvest ay makikita po natin yung pagbabayulit dito sa kanyang pods. Ayan. So, yan po yung sign guys na healthy ang talong natin. At yan, makikita ninyo yung flower na dala niya. Yan. So, kung bibilangin natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na flower yung dala niya. Ayan, so syempre guys ay may mga sistema ito na dapat i-adapt. Paano to nangyari na nagkaroon ng pagkaka-stress? Kasi yung mga farmer ay pag nag-harvest ay hindi ginagamitan ng cutter. So pag ito'y lumaki, haharvestin, tapos gagamitan lang ng kamay, hihilahin. So may ito kasama na sa mai-stress. So tayo po guys ay nag-a-advise na cutter talaga para hindi po mapipinsala yung mga sumunod. So ayan. So mamaya guys ay panayam natin yung may-ari. So makita niyo po yung kanyang mga dahon at yan. So yun yung mga ano niya, bit-bit niyang flower. So makikita mo naman guys, ayan, katulad po nito, oh, may pag-yellow na dito sa gilid. Ayan, pero nakasustain siya. Tapos bigla siyang, although mapandak siya, pero bigla siyang nagiging matibay. Lumabas yung pagiging violet niya. At kung mapapansin mo yung dahon na mura niya ito, nagkakaroon siya ng balbon. Ayan, nagpuputi-puti. So yan, wala siyang dahon na napinsala ng mga insekto. Yan. So yan ay guys ay mura siya pero matibay. Yan, napakatibay. So ito guys ay kaka-harvest lang. Hindi natin naabutan yung may-ari. Pero ipanayam pa din natin si Kuya Ponce. Ayan, na nagmamay-ari nito. So ito guys ay more or less na sa mga 2,000 puno. Yan, so punta tayo sa kabilang banda. Actually guys, ito kung napansin mo, ayan, bagong linis yung paligid. Kasi supposed to be pababayaan na nila. Pero ayan, na kausap ni Ricky Brown patungkol sa ating product. Although dati na siyang gumagamit, pero ay natitigil-tigil dahil nga sa nakadepend pa rin sila sa chemicals hanggang sa dumating yung time na binitawan na nila yung chemicals. At lalo na lang silang lumalala yung kanilang suliranin. So ayan guys, ito makikita natin dito yung pag-yellow nito. Yung pag-yellow nito guys, ito yung sign na dying na yung talong na. Pero dahil sa organic products natin, with the technique of Ricky Brown, ayan. So ito, nangyari ito na mo yellow na. Pero wow, may dala siyang flower. At grabe oh, nagbabayulit siya. So ayan guys, kailangan lang po natin sundin. Yung atin pong microbial inoculant ay very important na makarating siya sa lupa. So tatrabahuin niya yung lahat ng pangangailangan ng halaman doon ng microorganism, ng bacteria, para kung ano man ang kailangan ng halaman ay naipoprovide ng lupa. Tapos meron pa tayong root anti-fertilizer na plant enhancer na napakataas ng calcium, boron at saka zinc. So yung zinc guys, ito yung nagpapagaling ng mga pag-yellow ng gilid ng dahon ng mga anumang halaman.
So, ayan guys, yung ating root and fertilizer ay every after harvest. Lalo na kung chemical based kayo galing, ay kung maaari ay every 3 days natin siya ipaparating sa halaman para sa ganon ay may provide yung mga pangangailangan. Hindi na po muling makakapinsala yung mga insekto. So, ayan guys, kung napapansin mo ay napakaganda ng dahon, no? So, from dying na siya. So, ngayon ay makikita natin na talagang maganda. Ayan. So, yan guys. Wala tayong napapansin. Wala man lang tayong makita kahit isa na mayroong patay nung dulo, nung mura na dahon. Usually, yun kasi ang tinitira ng mga insekto, yung mura. So, ayan. Pansinin nyo. Wala. At saka guys, kung urea ang gagamitin natin, eto guys, hindi magkukulay violet. Talagang kung anong color nito, yan lang din yun, kulay green lang din siya. Ayan. So, ito guys, ayan, napapansin natin na talagang, ayan, napakaganda nung standing ng talong ngayon. Although, galing ito sa drought o galing ito sa sakit, no? So, ayan. Ayan. Ang bilis ng recovery niya, guys. Ang bilis ng recovery. Ayan. Kung napapansin mo, ayang area na yan, no? Tinitipid pa ito nito. Farmer kasi nakita niya yung kilos gumanda. Tinitipid pero kung susundin talaga, dapat rigid ito eh. Application. Ito, kung susurvive na, talagang okay na. Wala man itong So, partner, so ibig mo sabihin, ito ay sobrang tipid pa nung pagdilig at pag-spray ng ating fall harvest. Based on my experience, 1 week or 2 weeks talaga, totally talaga full recovery ito. So ito ang mga tama niya dati. Ito dito, badly sirado to. Kung may mapansin kayo dito guys, ang dahon nito ay medyo tumigas siya dati na wala talagang buhay, walang dahon. Pero ito nagka-develop ng dahon, nagkarga pa siya ng mga flowering. At saka dito guys, violet. Pero ang totally dapat kung absorb na niya guys, pakita ko sa inyo. Dito nag-violet na siya, dapat ito recovery, full recovery ito. Kung hindi tinipid, violet ito dito. At saka itong guys, kung makikita nyo dito, maraming mga kaibigan ng mga insekto nandito. Pero wala siyang damage, dati ito damage eh. Pero ngayon makikita mo lahat ng mga bulaklak lumusot siya. Open territory tayo sa sinasabi ko. Kaso karamihan sa mga farmer kasi pag makita nila na may mga insekto lumilipad, matatakot sila gawa ng sanay sila sa pagpatay. Eh si Ricky Brown hindi sanay sa pagpatay. Patitibayin lang natin ang konsepto dito sa organic farming system, sa tinuturo sa mga technology sa mag-rehab o transplant ni Ricky Brown doon sa kuha. Papatibayin ang halaman, lupa at saka halaman. Walang pag-asa. Walang pag-asa ang mga insekto. Kita mo dito guys, rinirehab natin ito pero lahat ng mga flowering na lumusot sa kanya, makita mo may mga insekto, walang dayaan dito. Kasi sabihin ko pa sa inyo, nandito sila nakatago Pero wala kang makitang butas guys. Alam mo kung bakit? Pinapatigas natin yung halaman. Kahit nandyan sila, kasi open territory tayo, hindi naman ko, may tubig pa nakapundo sa talungan, sa talong guys. Pag may tubig, 100% talaga yung mga talong nyo talagang lantayan. Pero ito makikita mo dito, marami ng tubig ito nakaraan. Ito bumaba na eh. Ito ang buwan eh. Pinaka mother post niya dito sa may tubig, sa may kanan. Makikita mo talaga ang lupa natake ng ulan. Dahil dito sa atin walang tigil ang ulan. 3 linggo na diretso-diretso yung ulan. Baha na sa kalasada. Amant. Pero dito guys, makikita mo dito halaman natin, rinihab natin dito. Wala na itong pag-asa. Mamaya interview natin ng farmer. So makikita mo, nagkarga na ng sakto ng bulaklak. Pero itong sasabihin ko sa inyo guys, ito'y okay na sa farmer ni iba. Pero dito sa akin, nakukulangan pa ako dito. Kasi sa 2 linggo, pag ako ang mag-rehab, pag ang farmer talaga hindi nagtitipid,
bibirahin niya yung sinusunod niya yung protocol ko, okay. Kasi galing dito, mag-violet ito siya, kakarga ito lahat. Lalaki na ang mga bunga nito, dapat ito, karga na talaga ng maraming bunga. Pero ipakita ko sa inyo, paano siya magkarga kagad ng bunga na marami. Kasi, under recovery siya, dapat may pagkain siya, sobra-sobra. Ito kayo, dinibilap niya ito. Pakita ko sa inyo yan. Walang dayaan dito, partner ha. Yan, tinitira yan kasi ito ang luma ng flowering niya dati sa pag-rehab natin. Pero sinusustain niya kasi may pagkain yung sinasabi ko. Bigyan natin tamang pagkain, oh. Naging piklat. Dito sa bandang puno, tinusok yan. Pero ito, malambot na pagkaganda. Ito'y maharbis pa. Ganon kalupit ang technology na tinuturo ni Ricky Brown. Kaya lahat guys, watch out sa mga, shout out sa mga nakikinig. Mga followers natin dyan. Follow kayo kasi marami pa tayong matutunan dito sa organic farming system. So magandang araw. Mabuhay tayo. Harvest. Magandang harvest. Everybody happy. Magbabalik si Ricky Brown. Magandang araw.